Andito ako ngayon sa Seoul, South Korea at sisimulan na nga po natin ang ating paglalakbay dito. Kaya mga kababayan, let's do this! Here we go! Matatagpuan ang South Korea sa hilagang bahagi ng kontinente ng Asia. Ayon sa travelersdigest.com, kasama at pampito ang South Korea sa the 10 most visited countries in Asia. At mula Maynila, 3 hanggang 4 na oras ang biyahe, makakarating ka na sa capital city, ang Seoul. Oras na mga kababayan para simulan ang aking paglilipot dito sa Korea. At ang unang destination ko ngayon ay ang Gyeongbokgung Palace. Sa entrance pa lang ay maa-attract ka ng pumasok dahil dito makikita ang changing of guards. Isa ito sa hinihintay ng mga turista kagaya ko. Pero bago ko narating ang Gyeongbokgung Palace, na-experience ko rin syempre ang sumakay ng subway. 6 na stasyon ang hinintuan ko at 2 palit ng train line bago ko narating ang Gyeongbokgung Station Line 3. Mula Gyeongbokgung Station ay konting lakad na lang, nasa palace ka na. Ang Gyeongbokgung Palace ay itinayo noong 1395. Ito ay naging tahanan o palasyo ng Joseon Dynasty. Ito ay nasunog noong panahon ng Imjin War taong 1592. Pero nagsimula itong i-restore sa pamumuno ng Hongsan Daewanggeon sa panahon ni Haring Gohong. Ito ang Gyeongyechong River. Sa unang tingin ay masasabi mo na simpleng ilog lang ito. Pero alam niyo ba noong panahon ng Korean War ay isa itong slum area na puno ng kalat at mga basura? Pero sino ba namang mag-aakala na isa na itong tourist spot ngayon sa Seoul? Ang restoration project ng Gyeongyechong River ay umabot ng $900 million. Sa una ay umani ito ng batikos pero taong 2005 ito ay naging popular sa mga local at international tourists at isa na itong must-see attraction sa syudad. Marami pa ang pwedeng pasyalan sa Seoul, tulad ng National Palace Museum of Korea, Yisun-sin Statue, Sejong Center of Performing Arts, at Myeongdong Street para sa mahilig kumain ng street foods. Mga kababayan, syempre, bago tayo umuwi ng Pilipinas, siguraduhin meron tayong pasalubong sa ating mga kababayan. Kaya dito sa Insadong, dito pa rin sa Seoul, South Korea, dito maraming mabibiling mga souvenir items. Tara, na-shopping tayo. Isa sa mga huling activity ng mga turista ang pagbili ng pasalubong. Sa Insadong ay maraming mga souvenir items ang pwedeng pagpilian. Kaya masasabi ko na mission accomplished ang aking lakbayan sa Seoul. Ano kaya pwedeng mabili? Postcards, fridge magnet, o medyas? Hindi bale. Sabi nga sa kasabihan, wala sa halaga o sa presyo. In short, it's the thought that counts. At dito na nga po nagtatapos ang ating paglalakbay dito sa Seoul, South Korea. Kaya mga kababayan, ano pang hinihintay mo? Pumunta ka na dito sa Korea. Bye-bye for now, but this is not the end. Dahil marami pa tayong pupuntahan dito sa Lakbayan. Bye-bye!